Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ang iyong himpilang 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Doctors Online, ang health center ng bayan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa Doctors Online. Tayo po ay Christmas and New Year special dito po sa Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio. Salamat po kaagapay na nakatutok na ngayon. Alam po na excited ka na dahil ilang oras na lang ay magpapalit na po tayo ng taon from 2020 and 2021. Ano po ba ang pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ano po ba yung mga naging challenge mo this year? Pero ngayon sa ating episode for today, mapapakinggan po natin ang mga kwento, ano po yung mga pinagdaanan, ganyan din yung mga pinagpapasalamat nila kay Lord sa ating mga guest doctors for today. Maya-maya po ay ipapakilala ko po sila sa inyo. Tayo po mga kaagapay ay miyembro ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM band, sa PM Radio, sa febc.ph. Napapakinggan din po tayo sa ating Facebook Live, napapanood at the same time 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa ating YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaya kaagapay, makisama ka na po sa amin, maki-join ka na po sa aming pag-uusapan ngayon. Pwede po kayo na magpadala ng inyong mensahe, ng inyong mga greetings. Ayan, alam ko po na marami na po na nag-greet ngayon ng Happy New Year. Ayan, salamat po kaagapi na nakatutok na ngayon. Tayo po ay inaagapayan ni Kael Garcia. Salamat din po sa ating broadcast engineering team, kina Nalds and Chester. Gayon din, salamat din po sa ating RTV team, kina Wen Balatukan and Chris Rosete. Salamat din po sa ating production technicians, kina Kuya Reggie Villena, JV Tabua, Benjo Morano, and Nathaniel Peralta. Alright. Hindi ko na po patatagalin mga kaagapay dahil ako po excited na mapakinggan, makausap ang ating mga guest doctors for today. Ano po ba ang mga naging challenge nila this year? Ano ang mga pinagpapasalamat nila kay Lord despite sa ating pinagdadaanan na pandemic? Ano po ba ang mga pinagpapasalamat nila at naging struggles nila bilang mga frontline healthcare workers. Ayan. Makasama po natin. Sige po. Una ko pong ipapakilala, alam ko po na kilala niyo na po ang ating mga makakausap today, si Dr. Grace Beltran na isang dermatologist. Hello po, good afternoon, Doc Grace. Hello, good afternoon sa ating mga tagapakinig ngayon. Good afternoon sa iyo, Grace. Good afternoon kay Dr. Marlon at kay Dr. Jomar. Ayun. So, for the first question kasi, yung sinasabi yung bang challenge should be related to us being a frontliner? Parang gano'n ba? Yes, or pwede po. kahit anong challenge? Kahit challenge, pwede po sa bilang doktor, okay. Pero mamaya po ay i-share niyo po yan sa amin, Doc Grace. Isa po natin na makakasama ay si Dr. Marlon Abad na isang orthodontist. Hello po, Doc Marlon. So, magandang hapon po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Tabay lang po kayo lahat at marami tayong matututunan at pwedeng umiyak at pwedeng tumawa siguro. Naku, baka mamiiyakan mo mag-aaway ka na. Ayan, ito naman. Ito naman kilala natin sa larangan naman po ng pag-aalaga sa mga alagang hayop. Hello po, si Dr. Jomar Castro na isang veterinarian. Hello po, Doc Jomar. Magandang araw po sa inyong lahat. I'm very glad and thankful to be a part of this group with these distinguished doctors. Magandang hapon po sa inyong lahat ng takapagkinig at sa mga viewers ng show na ito. Kumusta po, From Grace? Buti naman po at ako po ay excited na po. Pero sige, may mga gusto pa po muna kayo na batiin pala. Si Doc Grace, meron pa po ba kayo na gustong i-greet
ng mga kaagapay natin at yung mga kamag-anak. Nothing in particular naman. Excited na ako mag-share. Nako, sige. Si Doc Marlon po, baka may gusto po kayong batiin yung family. Yun. Same here. Sa lahat na lang ng nakikinig at nag-tune in ngayon, kumusta kayo lahat? So general, lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, hello. Si Doc Jomar. Yeah, gusto kong batiin ang lahat ng Merry Christmas and a Happy New Year kasi malapit na po matapos yung taon and maraming challenges this year. Merry Christmas po at Happy New Year. We're hoping for a better year next year for all of us. At yan naman po ang dalangin natin, na kung this year, nitong 2020, ay talaga na po na ang dami po nating pinagdaanan, lalo na po psychologically, emotionally. Pero alam po natin na mabuti ang Diyos, makakaraos din po tayo, at alam natin na kumikilos po siya sa iba't ibang kaparaanan. At dalangin nga po natin by this coming year, 2021, ay i-claim na natin ang pagkilos ng Lord, success din at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. At mas lalo pa po tayo na magamit ng Lord, lalo na po sa ating field. Okay, sige po, doon na po tayo sa ating question number 1. Ano po ba ang mga naging challenge po ninyo nitong 2020? Sige po, sa inyong pwedeng sa family or pwede rin po sa inyo bilang isang frontliner, bilang isang doktor. Sige, unahin na po natin. Siguro ladies first. Well, hindi ka maniniwala, no? Akala mo lagi ako masaya. Pero this year was really very bad for me. Kasi nagka-COVID yung asawa ko, COVID-19. Okay, yeah. And then, he was confined in a hospital at na-ICU siya. Okay? So, he almost died during my birthday, noong August 21. So, talagang, yun ang talagang sobrang, yun yung pinakagrabing experience ko sa buhay. Kasi, akala ko iwanan niya na ako dahil birthday ko pa naman. Sabi ko, if he died on my birthday, I would always remember his death, not my birthday. Kaya, I was praying so hard na sana hindi siya mamatay nung birthday ko. Yun. Ang pinakamalaking pasasalamat ko is that he survived. Yes. And actually now he is making good. Pero hindi ko inisip na mabubuhay pa siya talaga. Kasi during that time, sepsis, cardiogenic shock, renal failure, pneumonia, tapos ano pa yun, ang dami. So, diabetes pa, lahat nandoon na. So, talagang toxic na talaga. And then suddenly, on my birthday, everything improved. So, God is really good. Yes. Yun lang sabi ko. Saan po na possible nakuha po ng inyong husband? Nagpupunta kasi siya doon sa law office eh. Kwentuhan, meron palang isang tao na hindi niya rin alam na infected siya kasi asymptomatic, mga bata pa kasi. So, doon niya nakuha. Ayun. Kayo po, Doc Grace, ay nag-isolate? Wala ako. Luckily, I'm really thankful to God for that. Kasi lahat kami dito wala. Siya lang talaga nag-iisa bukod tangi. Siya po ang na-isolate. Hindi ko kagad na-isolate. Pero, kasi actually, hindi na kami nagtatabi ng asawa ko. Siyempre, matanda na kami, di ba? So, nasa separate room siya. So, kaya maybe that's the reason why I was not, infected also, no? Kaya, ayun, tsaka, hindi, kasi kung nag-usap kami, malayo din. Parang yung nandun siya sa kabila. Physical distancing. Parang ganun. Meron kaming mga ganun na Ayan. So, ayun ang one reason why we did not get infected. Pero my son, nagulat nga ako na hindi siya na-infect kasi siya yung nagkakarga, nagbubuhat. Kasi nung latter part na ako confine na siya, biglang nagkaroon siya ng weakness. Kaya sabi ko nga, kailangan na talaga itong dalhin. Mukhang hindi na to, Tsaka wala siyang symptom. Ang symptom lang niya, walang ganang kumain. Wala yung typical symptoms. Nawala na panlasa, hindi, wala. Sabi niya, wala lang siyang ganang kumain. So, lagi naman nawawalan ng ganang kumain yung pag umiinom ng anti-diabetic drugs niya. Tapos, sabi niya, inaantok daw siya parate. So, lagi naman kasi siya talagang inaantok din. In fact, every time he drives, he sleeps sometimes during driving. Kaya hindi ko in-expect na COVID-19 na pala yun, no?
Ayun. So, ayun, that is really what I really just want to get rid of this 2020 and want to meet 2021. Sige po, may Yan mga lang. follow-up question pa po tayo dyan kay Doc Ray. Si Doc Marlon naman, ano po ang inyong naging challenge this year? Challenge, simula siguro ng January, pagputok pa lang ng bulkan, una okay lang eh. Nakita ko Yes. siya eh. Oo, Muntinlupa ako from South, galing kami ng church. Sabi ko, iba yung clouds. Sabi ko, iba. Tapos, to make the long story short, sabi ko, Mami, tignan mo yung clouds, mukhang may problema. Binuksan namin yung TV, and yun na nga, nagsimula, pumutok daw ang taal. Sabi ko, di pa tayo pumupunta ng Tagaytay, putok na kaagad siya. So, okay lang, hanggang sa bandang gabi na, ayun, nag-ashfall na. Tapos, after that, marami. Ang 2020, iba talaga siya. So, kung isa-isahin ko, baka maiyak ako eh, no? Pero ang Pero pwede nyo pangalawa, rin i-share. Sige po. pangalawa, i-skip ko na lang siguro yung very emotional. Okay. Pero ang ano ko doon, pangalawa, si Kobe Bryant. Ayun, ako ay avid fan po talaga ng basketball. Michael Jordan. Akala ko hindi ako affected. Pero nalungkot ako. Hindi ko maintindihan siguro. Siguro dahil yung makita mo successful yung isang tao and then wala na. So parang doon ako na-touch doon sa buhay niya. So tapos after that, hindi na pwede mag-church. Sabi ko, what? Hindi yun. Okay na. Hindi lang yun. Hindi ko akalain na protocol ng PDA magsara ang dental clinic. Kasi hindi pa na alam ang gagawin. Walang pwedeng humawak muna kasi talagang vulnerable kami. So sabi ko, sige, baka 2 weeks lang to, sabi ko. Ayun, 2 weeks na yun, naging 1 month. Tapos, naging almost 2 months. Merong nagpapa-check up online lang. Di sinabihan na kami kung paano. So hanggang sa, siyempre, tinitignan ko na yung savings namin. Yes. Sabi ko, Mami, nauupos na siya. Sabi ko, teka ha, ano ba, mag-open ba tayo? Yan, hanggang sa yan, Zoom, meeting ng mga professionals, ng mga dentists, lahat. So, gagastos kami ng malaki para mag-open kasi ni-remodel namin, alam din siguro ng mga doctors natin dyan, na kailangan magkaroon ng negative room and lahat ng mga disinfectant or disinfection procedure kailangan alam. Yun. Sabi ko, teka, paubos na yung resources namin and yet, kailangan namin mag-remodel. Sabi ko, teka, ano bang ibang plan B? Plan B kami, teka. Hindi, ginawa akong dentista ng Diyos eh. Sabi ko, tuloy tayo. Hindi kami nag-open, pero pa isa-isa, may nagpapakonsult, may pumupunta. Ngayon, si Mrs., dentist din siya, Dad. Sabi ko, Mami, lang ka na lang. Ako lang dito. Paano yan? Sabi ko, kaysa hindi tayo kumilos. Dumating sa isip ko, teka, pag nagtagal ito, hindi ako pwedeng magsara lamang. Kasi siyempre, ito na, Reality Bites, may mga binabayaran kami mga investment. Yes. So, pag hindi ako kumilos, wala talaga. Alam ko, matapang akong tao, fighter ako. Wala po talaga akong inuurungan. Pero, alam mo, umaalingaw sa akin yung song na The Warrior is a Child. Sabi ko, what? Sabi ko, teka Lord, hindi. Sabi ko, actually sa lahat ng hamon talagang sinusuong ko siya. Ganun po ang personality ko. Risk taker. Yes, I am a risk taker. Yun nga, minsan ayaw ng misis ko. Sabi ko, Mami, walang mangyayari kung puro ganito lang tayo. So, usap-usap kami. Ayan, hindi ako pwede mag-hire ng mga tao na mag-aayos ng clinic. Ako mismo. Buti na lang may alam ako sa electronics, sa carpentry, lahat. So, ginawa ko yun. Pero habang ginagawa ko yun, alam nyo, naiisip ko, Lord, teka, ano ba to? Am I getting ready for war? Totoo talaga. Una, wala lang siya eh. Kasi sabi ko, okay, parang flu. Flu lang daw yan. Sige. Pero biglang kapitbahay namin meron. Sabi ko, teka, wait, pasyente ko siya last week. Sabi ko, teka. Nakakatakot. Oo, nakakatakot. Ito na. Dumating na siguro, yung utak ko, punong-puno na siya. Pero ako, hindi kasi ako nag-share eh. Umiiyak ko siya. Ako lang. Dito lang ako. Hindi ko muna sasabihin sa misis ko kasi baka mahawa ko siya ng emosyon ko. Okay. So, habang gumagawa ako, ba't tumutululuha ako?
Sabi ko, hindi Lord, fight ako, fight. Lahat yan. Tapos order ng PPE. Napakamahal ng PPE that time. Sige lang Lord, kahit maubos ang ano namin, kailangan lumaban. Kasi yun din ang bala namin eh. So gagamitin naman ni Lord yun. So, pero, yung isa ko pang patient, nagpagawa ng pustiso, sabi ko, Lord, thank you. At meron kaming for 1 month. Ito yung first income ko, 1 month, sarado kami. Wala talaga. Puro online lang. Tapos, nagpagawa ng pustiso. After a week, yung kapatid niya may COVID. Sabi ko, Lord, teka, na-handle ko siya. Ano ba yan? Nakakatakot. Na-handle ko siya. And yan, nagpa-test siya. Tapos, good enough naman, Doc, negative ako. Hi, salamat. Next patient ulit. Nag-patient na ako. Ang pasyente ko, babae, yung asawa niya, hindi ko alam papasok kasi ang protocol namin, kung sino lang yung pasyente, siya lang ang papasok. Wala nang waiting area. Opo. So, yun lang. Biglang pumasok. O, sige, dyan lang yung magpapacheck up. Sabi ko, unahin ko muna si Mrs. So, ginawa ko na yung Mrs. na. Okay na. Magpapacheck up siya. Sabi ko, next appointment na lang tayo. Kasi, lahat, kailangan gawin mo lahat eh. So, online pa lang, in-interview, biglang may pumasok. After a week, nag-message yung pasyente ko babae, Doc, pasensya na. Positive po ang asawa ko. Sabi ko, Ano ba yan? pangatlo na siya. Sabi ko, Lord, sige. Tapos, after, nagsara ako ulit 2 weeks. Sabi ko, Lord, kung kailan ako kumikita ulit ng konti lang, nagsara na naman ako. So, nag-message ulit yung babae after 3 days ba o 4 days. Doc, negative ako. Pwede pala yun. Sabi ko, mag-asawa sila. Pwede pala yun. Sabi ko, Lord, grabe ha. Sabi ko, grabe ang pinaparanas niyo sa akin, pero alam ko, special ako sa paningin niyo eh. Pero pangatlo na yun, meron pa pong pang-apat. Yung pasyente ko, pumunta siya, binigay niya lang yung denture niya, ni-repair ko lang. Namatay po siya. COVID. Tapos, sabi ko, magpapatest ba ako o hindi? So, negative po. Wala po. Hindi po. Sabi ko, grabe Lord, ano ba? Sinusubukan mo ba yung tapang ko? So, pero Grabe tapangan. Kasi kailangan kong sumuong eh. Pero alam niyo yung parang bala ko, ganun. Kung hindi ko siya iisipin, hindi siya ganun. Pero pag matutulog ka na, alam niyo yun, pag matutulog ka na, alam mo naman, hindi ka makakatulog ka agad. Ayusin yung unang. Yes. Pipikit ka pa lang, ang dami nang pumapasok sa utak natin. Sabi ko, Lord, courageous akong tao. And yet, grabe, no? Tapos pinapaalala niya sa akin si Jacob. Sabi ko, yung mga taong si Job, lahat yan. Sabi ko, teka Lord, wag niyo naman i-compare doon. Sabi ko, pero to make the long story short, I'm still grateful. Yan po yung challenge na hindi ako nag-give up kasi hindi talaga tayo pababayaan. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam ang gagawin ni Lord sa kliniko kasi medyo humina siya. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Yung challenge na yun, alam kong malalagpasan natin. Talaga po, no, sa mga pinagdadaanan natin, doon po natin makikita kung kakayanin ba to o hindi. And doon din po yung pagtitiwala din natin kay Lord, no? Dahil, di ba, hindi naman natin to kakayanin na sa ganang sarili lang po natin. Ayun. Thank you, Doc Marlon. Ito naman, si Doc Jomar. Ano naman po kaya ang naging challenge nito? Pumunta po kayo. Yeah, well, challenging din for us, pero I understand, syempre, kayo most of your challenges, kasi personally, human interaction yung ginagawa nyo. Kami naman po, puro sa pets, pero syempre, may mga owners kami na kausap din. So, on a personal note, talagang malaking challenge talaga itong 2020 for us kasi yung father-in-law ko died of COVID din, COVID-19. So, he was 87 years old. So, talagang very devastated kami this year. Kahit na yung on a business side naman, point of view, very ang naging challenging part lang naman sa amin, which is sa amin positive yung naging effect nung pandemic kasi lahat po ng tao, lahat ng pet owners ngayon nasa bahay lang. So ang nangyari po doon, lahat ng owners nagkaroon po ng oras sa kanilang mga alaga. Yes. Kung kaya
lahat po sila nasa clinic ko. Kaya, oo, kahit na ito nga po yung naging challenge kasi hindi alam ng mga pulis at saka ng military na ang vet clinic pala pwedeng magbukas. So kinakatok kami sa clinic, hindi po kasi ako nagsara nung pandemic. Yes. Oo nga po. Dahil meron po kaming mga pasyente na buhay din na naka-confine inside the clinic. So syempre kailangan magtuloy kami, magtuloy-tuloy yung aming operations. Kaya lang kinakatok kami ng pulis. Bakit kami nagbubukas daw? Pero hindi na ipaliwanag po ng maayos kasi syempre second priority po ang pets di ba? Ang animals. Yes. Ang priority talaga ngayon yung humans, tayong mga tao against COVID. Pero dahil nga po dun sa dilema na yon, hindi namin alam kung magbubukas kami o magsasara. Samantalang lahat po ng mga pasyente namin na nakapila during COVID, hindi namin mapigil. Marami pong tumatawag sa akin, maraming kumukontak sa akin sa online and sa telepono, tumatawag sa akin, tinatanong, dapat bukas kayo. So, yun yung medyo na nahirapan kaming i-handle kasi yung surge ng clients talagang napuno po, lalo na nung nag-start yung pandemic nung March. So, kami naman po, syempre ako nagpapasalamat dun sa ganong dahil yung negosyo po malakas. Kaya lang, syempre kami naman po ay natatakot dahil during that process, syempre ang ginawa na po namin kasi nag-surge po yung clients ng March to 3 months. Pero pinipigil namin sila. We tried to tell them na kailangan ma-lessen yung contact dahil yung COVID po maaring maipasa naman sa amin. So, dilema yun sa akin kasi yung staff ko hindi makapasok. Hindi naman po pwedeng ako lang ang pumasok sa clinic, di ba? Yes. So, ang nangyari, kailangan ko makaisip ng way para makapasok sila at magtuloy yung operation. So, I had to carpool. Ibig sabihin, kailangan sunduin ko na talaga silang lahat sa kanilang mga bahay para maisama ko sila dun sa clinic. And sinabihan ko na po yung aking mga patients, yung mga owners, na parang drive-thru na lang po ito. You have to set an appointment. Tapos, when you set an appointment, nakuha nyo po yung appointment na yun, dadalhin nyo lang po yung aso nyo, tapos iiwan nyo. Iiwan nyo sa clinic. And aalis na. Ibig sabihin, parang drive-thru po. Drive-thru na dadalhin po yung pets, iiwan sa pinto, kukunin namin. Ganun. Medyo napakahirap po nung ganun. Tapos mag-uusap na lang po kami ng owner sa telepono para malaman ko yung condition at yung napapansin nilang problema. Doon po ako kumukuha ng history sa kanila na sa telepono. So, ganun po yung naging operations namin, drive-thru na lang, tapos by appointment, kahit na the largest volume of clients is during the pandemic. So isipin nyo naman po yun, di ba? Yes. Talagang mahirap for us kasi you should also know din na nagiging carrier din po yung pets Kunyari po may COVID yung may COVID yung owner. Tapos nauubuhan niya yung kanyang katabing aso o pusa, pwede niya pong madala yun sa ibang tao. So, nag-iingat kami. During this process naman, nung nangyari yan, syempre, unconscious din po ako dun sa mga staff ko. So, yung isang staff ko po, inubo nun, alam ko, inubo. So, dahil nga natakot kami, hindi namin siya pinapasok, it turned out positive pala siya. Okay. So, nag-positive siya. So, we had to close down at least for about like 2 weeks. Kasi gusto namin mag-disinfect, mag-ayos kami para mawala yung virus doon sa clinic. So, I have 2 clinics and that's very difficult kasi 2 clinic yung ino-operate namin. Hindi ko po ma-risk na katulad po ng iba na magsasara. Siyempre, ilang weeks magsasara. So, walang negosyo. Walang trabaho yung mga empleyado. Napakahirap po. Yun. But I'm really very thankful kay Lord, siyempre, na kahit po ganito, napakarami pong mga tao ang nawalan ng trabaho, napakaraming taong nawalan ng negosyo, and they have to start over again, di ba? Next year. Napakahirap po sa kanila to So nagpapasalamat ako na nabigyan tayo ng pagkakataon na magtuloy dito sa ating profesyon.
Yes. At nakakatuwa no dahil nagpatuloy sa paglilingkod si Doc Jomer kasi sa mga hayop naman po kasi ito eh. Iba naman po kasi kapag sa mga tao kasi yung transmission nga po doon tayo nag-iingat. Si Doc Grace po ba nag-open po or Opo. sa clinic niyo, Doc? Actually, mostly naging online. Kasi lahat ng pasyente ayaw pumunta sa ospital eh. Kahit Opo. nakapilitin ko, walang tao ngayon sa ospital, punta ka na dito. Naku, doktora, nakakatakot. Ganun. Kahit walang tao kasi ever since na nag-start yung COVID, talagang wala na talagang tao. Parang sementeryo ang hospital. At totoo lang. Tapos kahit na anong convince ko na wala namang tao, hindi ka mahahawa kasi walang tao, ayaw talaga nilang pumunta. So, mostly, online talaga yung consultation sa akin. Tapos, may ilang matatapang, doon sila pumupunta sa private clinic ko. Kasi 3 yung clinic ko eh. 2 hospital-based, isang private. Mas gusto nila pumunta doon sa private. Ayun. Yun lang naman. Pero syempre, 50% of my income down talaga. Kasi syempre, nagtitipid yung mga tao, takot lumabas, takot gumastos. Ayun. Parang kung may gagastusin man sila, pang food na lang, tsaka ang dami kasing nawalan ng income. So, yung mga nawalan ng income, di na nakakapunta. Right. Ganun. Talagang sobrang affected talaga lahat ng tao. Parang domino effect dahil nga po dahil sa nawalan ng trabaho ay nagiging limited na rin po yung kanilang sa kanilang pag-budget gayon at at the same time kayo naman po mga doktor nabawasan din po ng mga ng pasyente dahil nga po sa ating sitwasyon ngayon. So kanina po si Doc Jomar pinagpapasalamat niya kay Lord na tuloy pa rin at yung sa kanyang clinic. Si Doc Grace naman, napakinggan natin mga kaagapay, yung kagalingan sa kanyang husband na nagka-COVID. Si Doc Marlon, ano naman po ang, despite ng kanyang pinagdaanan, ano po yung pinagpapasalamat niyo naman po kay Lord? Nakakakain pa rin kami 3 times a day. Ilang Yes. patimiri. Pero, talagang tinuturo ko sa mga anak ko. I have 3 girls. So, tinuturo ko sa kanila. Si Daddy, ako lang kasi talaga, si Mrs. concentrated na siya sa bahay. Tapos ako na lang ang nag-work. So sabi ko, Nak, if you try na wag mo nang kumain ng kung ano-ano, kasi sila, sanay talaga sila eh. Diba? Pagbukas ng ref, lahat may madudukot. Si Mrs. ayaw basta-basta mamili sa grocery. Pero pinagpapasalamat po kami na nakapag-adjust yung mga bata. At kami rin, ako rin, kami mag-asawa, yung buong family, mas closer kami ngayon. Kasi mas maraming time. Tama yan. Kaya we praise God dahil sa kabila ng ating challenges talaga ay ang Lord ang kumikilos. But kay si Doc Jomar naman ay kami po ay nakikidalamhati naman po sa pagpanaw naman po ng kanyang father dahil nga po sa COVID. Okay, pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang paggabay naman of course sa kanyang buong family at sa kanyang business at kayo din kay Dr. Grace at kay Doc Marlon. Marami pa po tayo pag-uusapan mga kaagapay, mag-short break po muna tayo. Napakabilis po ng ating oras. Na-excite ako dahil ang mapapakinggan naman po natin maya-maya ay ano naman po ang kanilang prayers for 2021. Ano naman po yung kanilang mga plans or tuloy pa rin ba yung mga consultation or teleconsultation. At syempre, ilang oras na nga lang ay medianoche na. At ano kaya yung kanilang mga advice sa ating lahat. At syempre, ang kanilang contact details kung gusto niyo po silang ma-contact. Pero ngayon kaya ay pwede ba kayong ma-contact ngayong 31? No? Kaya sige, alamin natin yan. Mag-break po muna tayo. Mga kaagapay, kasama nga po natin dito sa Christmas and New Year special ng Doctors Online, sina Dr. Grace Beltran na isang dermatologist, si Dr. Marlon Abad na isang orthodontist, at si Dr. Jomar Castro na isang veterinarian. Tuloy po ang ating program dito po sa ating tema na Ikaw ay Diyos. Tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala. Ako po si Pastor Eduardo Kaalim ng Messiah Christian Baptist Church. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako'y pinigaling niya sa aking twice colon cancer operation this year despite the pandemic. To God be the glory. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS
FEBC Radio TV bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ang iyong himpilang 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Doctors Online, ang health center ng bayan. Nagbabalik po ang Christmas specials and the New Year specials ng Doctors Online dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio. Ang tema po natin ngayon, Ikaw ay Diyos. Kung kanina po ay ating pong napakinggan ang challenges at mga pinagpapasalamat kay Lord ng ating mga guest doctor. Ngayon, ano naman po ang kanilang plan? Ano naman po ang kanilang prayer for 2021. Moving forward po at looking forward for 2021. At ano naman po ang kanilang advice, no? Dahil maya-maya po, ilang oras na nga lang ay magkakainan na, mag-celebrate talaga tayo, ano kaya yung mga dapat at hindi dapat natin gawin, at maririnig po natin yung mga advice na yan or tips mula po sa ating mga guest doctors. Muli po, pinapakilala po natin si Dr. Grace Beltran na isang dermatologist. Kasama rin po natin si Dr. Marlon Abad na isang orthodontist at si Dr. Jomar Castro na isang veterinarian. Hello po muli, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Magandang hapon po. Ayan, at sa ating mga tagapakinig, tayo po ay napapakinggan hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay, sige po, ano naman po ngayon naman ay ating pag-usapan? Ano naman po ang inyong mga plans or prayer for 2021? Sige po, si Doc Grace muna. Well, first of all, syempre, number one sa listahan ko, mawala na yung virus na yan, Yes. Yung COVID-19 virus. At saka sana virus ng good economy ang dumating sa atin sa 2021. Yes. Yun ang Yung pangalawa, sana wala na pang madagdagan na mamamatay dahil sa COVID-19. Okay, kasi I know that the COVID-19 will really extend up to next year. Kasi nga as of now nasa 322 na tayo. So chances are mag-extend pa rin. Pero sana talagang ma-save na lahat ng mga pasyente na may COVID-19. Yun. Yes. So yun naman po yun naman din po talaga ang prayer ng bawat isa sa atin na mawala na, mahinto na yung pagkalat ng sakit na COVID-19. Yung mga may sakit ngayon ay talagang ipanalangin natin ang kagalingan sa kanila at ganun din ang prayer talaga ng bawat isa sa atin, maging ang ekonomiya ay umangat paunti-unti, makabawi po tayo, lalo na po sa mga negosyante, kayo din po mga doktor. Ayan. Yun po kay Dr. Grace Beltran. Si naman po, si Doc Marlon. Isa pa. Sige. Pwede isa pa. At sana magkaroon na ng successful vaccine for the COVID-19 virus. Yun lang. Kasi nga po ay ngayong month ay clinical trials. So nawa po ay magkaroon talaga ng vaccine na safe and effective. Okay. So thank you Dr. Grace. Si Doc Marlon naman. Sa akin naman, my plans, marami. Pero sana, and I know na mangyayari next year, siyempre mawala na yung COVID. Yes. Sabi nga ang business icon na si Jack Ma, ang pinaka-profit sa ating mga negosyante ngayon is our life. Next year, kung buhay ka pa, ang laking profit noon. So sabi nga, wag agad-agad sabihin na yumaman ka or maka-recover ka agad. Pero yun naman yung nasa utak ko. We will recover. In due time, we will recover. Wag lang mag-surrender. Okay yun In due time, we will recover. Wag lang mag-surrender. Ay. O nga dahil nga
Ay oo, si Doc Marlon kasi sabi nga kanina pa no na siya po ay fighter, risk taker. So go lang ng go, no? Hangga't kaya habang may buhay pa ay gawin natin yung ating makakaya, ano. Thank you Doc Marlon. Si Doc Jomar naman. Yes, syempre gusto nating mawala na lahat 'to, gusto nating matapos ang taon na 'to, and we want to start anew. Pero syempre ako, my hope and prayer is for us to realize something, because God is telling us something right now, Mm-mm. that everything comes from Him. Yes. And whatever we True. do, whatever we say, nothing will work, and it will all is upon Him. Dahil syempre gusto natin syempre mawala talaga lahat ng sakit, gusto natin gumaling lahat, gusto natin magkaroon ng vaccine, pero meron pa ring susunod na dadating, Mm-mm. and lahat ito nakabase lang sa kanya, lahat ito lahat we should surrender everything to Him. Yes, And dito kasi kasi now it has taught us so much, and now we should have realized it now kung ano yung sinasabi ni God sa ating lahat. Dahil ito nga lang, itong sakit, does it have to take a virus to unite everybody? Di ba? Yes. Yun yung yun yung lesson. We should learn this lesson, and we should understand what really God is saying. Kaya dapat nating iasa lahat sa Kanya. No material thing. Kasi lahat kahit na mayaman, mahirap, pinag-isa nitong Yes. problemang ito. So yun ang dapat nating ma-realize. Yun yung naging magandang effect, no? ng COVID-19. Oo, magandang naging good effect, no? Pinagbuklod-buklod ang family, saka marami po talaga na lumapit kay Lord na Lord, pagalingin niyo po yung aming mahal sa buhay, magkaroon na ng vaccine. Kumbaga, mas lumalim po yung ating pananampalataya. At yun naman din ang prayer natin na habang tayo po ay nabubuhay at kasama pa natin yung ating mahal sa buhay, pamilya, tayo ay nagtatrabaho, dapat lamang po talaga natin na ipagkatiwala kay Lord. Siya po talaga ang powerful, nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo ay nananalig at nananalangin kay Lord. Okay, sige ngayon naman, dahil nga nabanggit nga po kanina na maya-maya ay kainan, hopefully magkakasama pa rin ang mga kaagapay natin. Siguro yung iba naman ay magkahiwalay dahil yung iba hindi nakauwi. Iba naman po ay nandito nga sa Pilipinas pero hindi muna maaaring mag-reunion, mag-reunite dahil nga po physical distancing. At pero maya-maya po ay mag-celebrate tayo, may kainan, nawa po no less na yung may putukan, firecracker. So ano po naman ang inyong advice sa ating mga kaagapay dahil bagong taon na, ano? So sino po ulit? Si Doc Marlon naman mauna. Siguro year-ender, we should look back, never forget 2020. Kasi siya katulad nga ni sinabi ni Doc Jomar, talagang it can either break you or make you. Pero sa totoo lang, it's really in our hands para kumilos. Pero kahit anong gawin mo, 100%, pero wala kang Diyos sa buhay, wala pa rin. So, ang 2020 it's a big lesson. Ngayon, kainan. Yes. Hindi naman last supper, pero enjoy the moment kasi itong 2020 ito, hanggang sa great-grandchildren natin, ikikwento natin ito. So, enjoy the moment kayong family kasi hindi mo na maibabalik itong taon na to. And hoping for the bountiful year sa susunod na year. Lang po. Yes. Doc Marlon, kayo po ay bilang isang orthodontist. Okay na po ba na damihan ang kain? Ay, yung maganda po ba, or advice ninyo, Doc Marlon, sa mga mapaparami ng kain at syempre ang ating mga ngipin ay dapat pa rin na pangalagaan? Oo naman. Hindi lang porket New Year,
kakain kayo. Pero every meal, you should brush our teeth. Pero ngayon, iba kasi eh. Hindi lang sweets, karamihan mga fatty foods pa. Oh, So, yun din. ano rin yan, kumbaga, yung pinaka-basic, every after meal, talaga mag-brush. Toothbrush. Oo, kasi tandaan nyo, ang makakapagpasira ng ipin is sugar. Kanin, ako maraming kanin, talagang babaha ng kanin kasi masasarap ang ulam. Pero pag nag-breakdown into process na yan, mahalo sa saliva natin, nagiging sugar siya. So tandaan nyo yun, yung kanin na yan, magiging sugar. At yan ang sisira ng ipin. Pero sige, enjoy the moment, pero brush after. Yun lang po. Yes. Salamat po sa advice na yan, Doc Marlon. Si Doc Grace naman. Ay, okay. Well, for the coming New Year, syempre hindi pa nawawala yung COVID. Baka makalimutan natin na tayo magkakaroon ng gathering, tapos magiinuman tayo, mag-aakap-akapan, maghahalik-halikan, baka lalong dumami yung COVID next year, no? So, yun, extra caution tayo for the celebration. On the other side, on the other hand, I would also want to remind us that each of us should be thankful to the one up there for making us alive every day. Sabihin, for waking up, that is already reason to thank God that we are living on that day, no? So, ayun nga, kagaya ng sinabi kanina ni Dr. Jomar na ang ating mga darating na mga mangyayari pa ay nakasalalay kay God. Kaya we should always pray, do not forget to pray to Him, and that do not also forget to thank Him kasi lagi tayong hingi, wala nang thank you. Kahit na nabigay na, hindi pa rin tayo marunong mag-thank you kuminsan nagrereklamo pa tayo na kulang pa. So we should be happy that we are alive in the year 2021, and that should be sufficient enough, no, to thank Him. Si Doc Grace bilang isang dermatologist, ano naman po ang inyong advice sa ating mga tagapakinig na of course kasama na kasi yung self-care or yung love sa sarili sa mga kaagapay natin na gustong-gusto na magpaayos ng skin, ng mukha. Ano po ba ang inyong advice sa kanila? Well, the earlier they do it, the better, no? Kasi pagka mas konti pa yung problema, mas madaling gamutin, mas mura, at saka mas mabilis ang resulta. Yun lang. Saka napaka-importante po na magpa-consult, lalo na po kapag meron na pong nararamdaman, meron na pong something na nakikita sa mukha or sa skin, di natin alam na kakalat ito or may effect po ito sa atin. Kaya napakaganda po, lagi rin pong ina-advise ni Doc Grace na magpa-consult sa doktor. Okay, ito naman po si Doc Jomar. Okay po. Well, ngayon po na-realize ko dahil po sa mga kasama ko ngayon, yung mga doktor na kasama ko po ngayon, kailangan ko na talaga magpunta sa dentista ngayon at kailangan ko, Dok, gustong-gusto ko na nga po magpa-derma, kaya lang hindi namin alam hindi ko alam kung kailan pwede, kung pwede na ba, di ba? Yung nagpapasalamat ako nakasama ko tong mga butihing doktor ngayong araw na to Oo, ngayon I wish you the best in everything. I know everything will be better in this year o New Year na. Yan, alam ko everything will be better. And ako, I just want us to be safe. Yun lang for all of us. Ako dun sa lahat ng aking clients and owners, it doesn't matter. You can always consult us online. Lalo na ako, meron po akong tinatawag consult a vet. Meron na po ako dyan sa Facebook. Ngayon, ang fervent wish ko po sa ating lahat, syempre patuloy na mag-iingat ngayon kahit na hindi pa po tapos hindi pa tapos kahit may bakuna na, and I know kahit may bakuna na hindi pa rin tayo dapat mag-relax kasi baka kinakabahan pa rin nga po tayo. Nagpapasalamat ako sa Diyos at tayo ay na-spare from this na hindi tayo nagkasakit, pero hindi pa po tapos yung laban. Syempre, kailangan mag-ingat pa rin po tayo. Dahil nga, syempre, kahit na gustong-gusto ko na po magpunta sa dentist, Doc, gusto ko pumunta sa inyo, kaya gusto ko magpa-derma.
Doc, kukontakin ko po kayo. yun po. Kukontakin ko kayo. So, yun. Doc Jomar, maya-maya nga po ay makakarinig na po tayo ng mga firecrackers, mga putukan ngayong celebration ng New Year. Paano po yung pag-aalaga sa mga hayop? Kailangan po ba yung mga nasa labas? Yes. Sa loob, gano'n? Opo. Most of lahat ng advice ko po ito sa lahat na kung may alaga kayo, bring them indoors. Bring them indoors kung saan lesser yung ingay, kasi po yung hearing power ng ating alaga is like double ours eh. So yung sensitivity ng kanilang tenga is grabe. And hindi sila, very stressful for them na maririnig yung mga paputok. Nagpapasalamat ako kay Presidente Duterte, nabawasan na tong maraming nagpapaputok at saka in dangers that comes with it. You have to make sure that your pets are indoors, or you have to place them under your bed or under a table. Kumutan nyo po sila. Yun lang yung pinakamagandang comfort na pwedeng gawin nyo sa kanila, and you can use this at home. Ginagawa ko po to sa lahat ng pets ko. Lagyan nyo po ng bulak yung kanilang tenga. Parehong tenga na mababawasan po yung ingay na masasagap nila sa kanilang mga tenga, magiging less stressful po sa kanila. Hindi kaya baka matanggal? Hindi po. Pag nilagay nyo sa loob, hindi nila basta-basta matatanggal yan. Bilugin nyo, ipasok po sa tenga. Ginagawa po namin to sa grooming eh. Kasi ang pusa at ang aso, pag ginugroom, naiingayan siya dun sa blower. Kaya siya nagwawala. Hindi siya nagwawala because yung hangin. Nagwawala siya dahil dun sa ingay. So kapag nilagay mo yung bilog na yun sa loob nang hindi niya yun basta-basta matatanggal, mababawasan yung stress sa kanya. I see. Magawa nga yun mamaya sa aso namin. Sige po. Sa mga kaagabay po natin. Alin yun, Doc Grace? Sabi ko yung itatanong ko kay Doc Jomar kasi ang aso ko kawawa I have 8 dogs right now kasi. Wow, Doc, nice. Kaya nagwawala That's pagka New Year. Opo. Yung po. Wow. Earplugs is the best. Earplugs. Saan nakakabili ng Doc? Sa vet clinic? The same as meron human? Yung sa human po, pwede. Ngayon, pero pag wala talaga po cotton ball, ipapasok sa tenga, both ears, tanggalin nyo na lang po kinabukasan. Hindi po yun masastuck. Makaya nyo tanggalin yun. Magaling yun. I see. Okay. Sige po, siguro sa mga oras na ito, may mga gustong magpa-consult sa inyo. Pwede pa ba? 31? Sige, ano po ang inyong mga contact details or pati ang inyong social media accounts? Saan po kayo pwede na matawagan din? Numbers? Si Doc Grace po. Ang contact number ko na lang yung landline ko, 8401-8411. Tsaka yung cellphone ko, 0917-571-1992. Sa online naman, pag tinype lang nila yung Grace Carol Beltran, lalabas na yun Okay. Sa Messenger ako madalas. 8401-8411, 0917-571-1992. Okay. Si Doc Mardon po. Ako naman, ang contact number ko ay sa landline 8519-2073. Ulit 8519-2073. At ang cellphone number ko ay 0917-961-3558. At ganoon din po, sa Messenger, active po tayo. So, type nyo lang po, Marlon Dejos Abad. And then, you can ask lahat ng query nyo, lahat ng questions. Pwede po. Masipag po akong sumagot. Wow. That's 8519-2073 and 0917-961-3558. Si Doc Jomar po. Well, I'm always online. I have a group that's part of what I do. It's called Consult a Vet. You can just go to Facebook, type in Consult a Vet. I have a page and a group and a team that handles all the questions. In that page and in that group, you can find the address of the clinics and the numbers associated with each clinic. So you can just call me and ask me questions there. A team can answer that
for you any time of the day. So even before kasi nung lockdown, nag-start na talaga ako nung online telemedicine for vets. So talagang I made it a point kasi nakita ko na to ginagawa sa States. So yun yung kontakin nyo if you want to ask for services and consult your pets. Okay. Yes. Not just pets, any kind of animal. So, okay po yun. Alam niyo naman po, Doc, ako yung hayop na doktor dito sa ating grupo. So, kahit anong hayop po, pwede niyong itanong doon sa aking page. Thank you po. Consult a vet. Yan, dyan po pwedeng ma-consult si Doc Jomar. Sige po, salamat po sa inyong contact details. Bago po tayo magtapos, ay manalangin tayo, mga kaagapay. Panalangin din po natin yung mga nakasama nating guest doctors. Narinig po natin yung kanilang mga pinagdaanan, pinagpapasalamat kay Lord. At katulad din po natin, ay sila rin po ay may mga struggles personally. Alam po ng Lord yan. Kaya sa oras na to, sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. We thank you, Lord, for the lives of Dr. Grace Beltran, Dr. Marlon Abad, and Dr. Jomar Castro. Lord, narinig po ninyo yung kanilang mga pinagdaanan at hindi ganun po kadali ang magkaroon ng mga personal struggles. Alam po ninyo ang lahat ng ito. Dumating po sila sa point na talagang down sila pero kailangan pa rin po nila na maglingkod sa kanilang kapwa. Lord, dalangin ko po ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Bless their work, their family. Ganon din po ang kanilang work din. Financially, Panginoon, dalangin po namin ang katagumpayan na nagmumula sa inyo. Pagpapalain niyo rin po sila ng mga pasyente, Panginoon. At dalangin pa rin po namin ang kagalingan po sa lahat ng mga nagiging patient po nila. And for this coming year, dalangin po namin patuloy na magkaroon na nga po ng na vaccine na safe and effective para po sa sakit na COVID-19. Patuloy din po namin na panalangin ang mga kababayan namin, mga kaagapay namin sa oras na ito na may sakit, may karamdaman. Kayo po magpapagaling sa kanila, hipuin niyo po sila mula ulo hanggang paa. Tulungan niyo nga po kami na sa lahat ng aming pinagdadaanan ay sa inyo lamang po kami umasa. Sa inyo lamang po kami magtiwala. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you. Tulungan niyo nga po kami na mas lalo pa po na magtiwala sa inyo despite, Lord, ng aming mga pinagdadaanan. Lord, salamat po sa 2020 dahil marami po kaming natutunan, marami po kaming na-realize, Lord. Marami pong salamat at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang year 2021 na darating. Lord, we thank you and we love you. In Jesus' name, Amen. Ayan. Maraming pong salamat sa ating mga guest doctors. Nakasama nga po natin si Doc Grace Beltran, na isang dermatologist. Sige po, kaway po kayo sa ating mga kaagapay ngayon. Ayan, dahil tayo po ay... Thank you. Ayan, si Dr. Marlon Abad. Thank you so much po, Doc Marlon. Ayan, ganyan din si Doc Jomar Castro. Thank you so much, Doc Jomar. Ayun. Salamat po sa ating mga nakasama na guest doctors for today. Muli ang ating tema ngayon, Ikaw ay Diyos, dito po sa Christmas specials and New Year specials ng Doctors Online. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating teammates. Thank you po kina Kael Garcia, kina Brenda Santos, Kayla Escalante, Absi Di Ferrer, Aruel Mendoza. Salamat din po sa ating production technicians, kina Benjo Morano, JV Tabua, Reggie Galiena, and Nathaniel Peralta. Sa ating Radio TV team, kina Chris Rosete, Wen Balatukan, Eileen Valdez, and Abig Lindo. Ganyan din sa ating broadcast engineering team, kina Rafi Bardoquillo, Jed Taperla, Chester Banzuela, and Nalds Pagador. And of course, makasamahan po natin sa Bukawi Transmitter site. Maraming pong salamat. And Happy New Year mga kaagapay. Happy New Year. Salamat po. Happy New Year. Yes, Happy New Year. Sige nga po, sabay-sabay nga po tayong bumati ng Happy New Year sa ating mga kaagapay. 1, 2, 3, go! Happy New Year! Okay, inyo pong napakinggan ng Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio, na nagpapasalamat at palagi po na nagpapaalala na pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
702 DZA